Okay, so last time, tapos na tayo mag-model nitong frame natin. So, ngayon mag-model tayo ng corresponding or ng equivalent thickness ng stairs. So, yung stair natin, ganito eh. Ayan. So, check natin to anong size. Ito kasi sa loadings, although approximation lang to as long as na dapat hindi bababa yung weight natin doon sa actual stair weight. 7. Ito kasi to eh. Okay. So, i-measure muna natin. Then, mamaya, ayan, match property natin. Okay. So, kailangan natin yung section kasi kailangan natin makita yung stairs na actual ito. Ito yung stairs niya. So, mula dito, dapat may biga na yan. Check natin. Ito yung landing kasi. Yung landing, sabihin natin ito. So, may 1 meter and 75 mm o 1,075 mm. So, mula rito, sobrang kapal. Okay. So, from here, upsi tayo ng 1,075. Kasi kailangan ko yan mag-check. So, yun. Assuming this is the section of the kahit hindi ko na ibaba. Mamaya ko na. Copy ko na to. Ayan. Lagay ka lang dito sa taas. Shout out. Time out. Tama ako ngayon ano. Kay, dili kasi ano, day off na mo, Friday. Okay la bro. Dili kasi sa Saudi. Ang day off, Friday, tapos, ano na siya, schedule na siya sa Saturday. Depende na. Shoutout na May. Thank you sa pag-comment. Mao. Damo na ka mga da, bro. Jiki. So, yun. So, ito ay ano ko na lang to. I-boundary. Para makukuha yung area ng stairs. So, ito na yung section ng magiging stairs ko. Okay? Then, assuming dalawang ano to, dalawang flight. So, gagawa ko ng tabulation ng loads natin. Okay, loadings. Okay. Hello sis Danica. Shout out. Thank you for watching. Okay. So, mula rito, kailangan ko gumawa ng para sa star loading. Let's say loadings. Ayan. Ang gagawin pala natin guys, gagamit tayo or yun, gagamit tayo ng tulong ng ChatGPT kasi mas madaming ano siya, of course, madaming knowledge or data na pwede natin makuha doon. Pero I suggest na dapat naka-subscribe kayo kasi ngayong 3.5
hindi siya gaano accurate yung nilalabas. Also sa 4.0, medyo may mga part na hindi tama eh. So we need to check it and verify kung tama yung na binibigay na result. So, for the meantime, punta muna tayo dito sa ano, para sa stair. So, equivalent weight niya. So, from the AutoCAD, makukuha ko, kasi ang kailangan ko dito, makuha ko yung volume. From the formula, di ba, ng volume natin. Ano yun to eh? Kukunin lang natin yung equivalent. Yung volume natin is equals area times thickness. Okay? So, ang kailangan ko makuha dito, yung thickness na yan. So, from our plan, ito. So, ito na yung gagamitin nating length, then ito yung width. So, from the formula, pwede natin yan length times width times thickness. So, kung hanapin ko kasi yung ano, yung equivalent thickness niya. Oh, may day off, di ba? Every Friday kasi day off. Then, the thickness will be the volume of the stairs, then over the length times width ng stairs, which is ito yung mangyayari. So, para equivalent thickness natin, so isa lang to na ano, sa way. Although may mga way din na pwede kayo mag-apply ng surface load, ganyan. Pero ito equivalent thickness na gagamitin natin. So, para makuha natin equivalent thickness from this formula, kailangan natin yung volume ng stairs. Tapos yung, of course, yung length ng stairs. Then, yung width ng stairs. Okay. Then, ito pwede ko yan, tanggalin lang natin din. Ibang kulay. So, pag blue, ayan. So, ibig sabihin, input data siya. Let's say, 2, ganyan. Ayan. So, input data siya. Ito, that is cube na yan. Ito, may ginagamit kasi akong ano eh. I-try natin yung insert. So, na yun. Ito. Default pala siya ng yung character map. Nalaman ko lang din dito sa Saudi. Character map, so magandang ano siya. Magandang gamitin na tools, which is default yan sa lahat ng Windows users. Yung mga character, so mas madali siya mag-insert ng symbols. So this is cube. So i-copy ko lang yan. Then, okay na yan. Saan na yan? Ulit. Dapat naka-insert kita. Okay, ito. Insert, then ito copy. Then, copy. Yan, no? Mabilis lang. Same dito. Ito kasi M yan. Meter. So, this is the example. Then, of course, para sa thickness natin, M din to. Then, yung magiging formula natin sa thickness will be the volume over the product of the length and the width. Ayan. So, makuha natin yung equivalent thickness. Pero, paano natin makukuha yung volume ng stairs? So, meron na tayong section, di ba? Ito yung section natin. Para makuha pala yung section, dapat naka-boundary siya or
Ayun, click natin. So, dapat ito lang yung nakaselect para makuha natin yung area. So, this is in terms of square millimeter. So, we need to divide it by 1 million. It should be 0.91. Okay, let's say 0.97. 0.97. So, pero isang flight lang to guys. So, assuming typical siya, which is yung kinonsider naman natin as mas malaking flight. So, ito yung magiging volume niya. Actual volume. Okay? So, gagamitin natin yung actually ito yung LS na yan, tas WLS. Ano to eh? Slab. Yung magiging equivalent slab natin. Slab. Tas ito, stairs. Okay. So, dito, ito ang model natin. So, ang magiging length natin is 3.775, then 2.254. So, approximately, ito yung magiging equivalent thickness natin. 0.23. So, mula rito, so punta tayo sa define, properties, and slabs. Shoutout po, Nanay. Thank you for watching. Okay. So, ito, i-copy ko na lang yan. Then, sabihin ko dito is equivalent stairs. I-stairs. I-stair na lang. Then, same property ng material natin. Concrete. Then, anong equivalent natin doon? 0.23 yung thickness. 0.23. Then, shelton tayo. Then, okay. Ito, ibahin ko na lang to. Let's use this one. Okay. 0.23. So, kapag i-model ko yan, then of course, balik tayo guys. Dapat, naka-distribute siya ng one-way direction only. So, yung stairs na yan, dapat naka-shell membrane pala guys. So, okay? Yun okay. Kasi, dapat, kapag i-model natin yan, then naka 0 degrees, select natin yan. Stairs, then, punta tayo muna sa second floor lang pala ito. Okay, then, boom. So, ito ang mangyayari guys. Itong stairs na yan, hello po nanay. Kumusta? May kamhanda sa patron? Okay. So, balik tayo guys. Ito guys. So, ang magiging weight dito, so kapag i-click ko yan, pwede ko yan i-check yung weight niya, miscellaneous, then material less by story, or pwede rin yung ibang sa taas. Tingnan niyo yung weight. Approximately, check natin kung tama yung weight niya. Self-weight to So, 0.059 or 0.046 kilonewton. Check natin dito, may volume na tayo sa stairs. If the unit weight of the cement, concrete, is 25, let's say kilonewton per square meter to. Copy tayo rito. Okay, copy. So, makukuha natin yung equivalent weight niya. No? So, pwede natin ilagay dito. Ayan. So, weight W of stairs. Then, ito, it should be yung unit weight ng concrete should be ito guys. Dapat cubic siya. Hindi square. Ayun, so
ito, i-multiply ko lang yan doon sa volume para makuha ko yung equivalent weight niya. Okay? So this is the volume. This is the kilonewton. Saan na yun? Kuhan patron niya da. So, dapat, check natin na, dapat daw, 48.5 kilonewton ang equivalent weight niya. So, kapag i-check natin dito, ito, mas maliit siya. Key end, key end. Check natin. Yung volume natin, tama na ba yung volume natin? Okay. 0.96. Okay. Ito guys. Kulang pa tayo. Yung volume natin, it should be 0.97. Then, multiply natin yung width natin na 1. Okay? Multiply natin ng 1. Then, of course, dalawang piraso yan. So, same din. Open na yun. Para harani na. Okay. So, ito yung slab natin. Para makuha ng equivalent thickness, divide lang natin yung volume, total volume ng nito. So, ito na yung thickness natin. Then, para naman makuha natin yung weight, total ng weight ng stairs, ito. Okay. Check natin. Sana tayo. So, it's only 0.435. Check natin yung kinonsider natin dito. Volume, properties ng C20. Naka 25 naman tayo. Dapat kasi magparehas siya. Ito yung magiging equivalent weight niya. So, kapag i-change ko to sa membrane, shelving. Okay. Okay guys, alam ko na yung ano natin. Naka point 2 pala millimeter. See? Naka millimeter to. So, dapat 230. Na mali akong mag-input. So, dapat 230. Okay? Then, okay. So, check natin ulit yung weight. Kung mag-match. Select lang niyo yung membrane. Then, punta kayo sa table. Model definition. Then, miscellaneous data. Material list. It's either by list, material list by story, or pwede din yung section property din or object type. Then, click lang ninyo, right-click, show table. See, ang equivalent niya is only 45. So, may ano siya, may discrepancy. May discrepancy siya na, ilan yung discrepancy? 2 kilonewton, medyo malaki pa din yan. 228.
Check natin dito. So ito pala yung ano natin susundan natin. Maganda kasi may reference na tayo. Still pala to. Sa pag-model natin, hindi to kasama. Actually, hindi to kasama eh. Then, pati ito. Hindi yan dapat kasama. So, we will remove this one. Kasi separate ano yan eh. Separate structure. Akala natin na column. Column na reinforced. Reinforced column. Okay, so i-remove natin to, then ito. I-remove natin yan. Ito. So, wala to. Itong isa na to. Okay. So, yan. So, balik tayo sa stairs. Medyo kulang lang tayo ng ano, ng 2 Newton. 2 kilonewton. Pero tama na yung ano natin eh. Tama na yung computation natin. Dito ako mag-base guys ng ano, ng length na lang kasi sa AutoCAD ako nag-base eh. 3.55. 3.55 lang dapat to. 3.55. Naka-center to center tayo. Tapos yung width ng slab, dapat 2.25 lang. 2.25. Okay. So, equivalent thickness daw natin, dapat 0.24. So, i-change ko yung i-update ko yung thickness. Dapat 240 yan. 240. Okay? Then, select ko ulit tong member na yan. Model definition, miscellaneous, material list. Then, ito, by object na lang to. Then, as you can see, mayroon tayong 47. Ayan. So, approximately 48 siya. Okay? Try natin to. Ano? Ito. Ito guys. Mas maganda sana yata. No? Ito, i-round up ko na lang guys. I-round ko siya, pero negative 1. Or pwede round up na lang guys. Round up. Round up. Okay. Ayan, 0.25 para mas malaki palagi. Kasi kapag naka-indent lang tayo, I mean, itong, ano to? So, increase decimal tayo or decrease decimal. Hindi natin nakikita yung kasunod. Kaya nagkukulang tayo. So, yun. So, this should be 250. Ayan. So, click ulit natin yan. Table. Model definition, miscellaneous, material list, then ito. Ito na yung equivalent niya. So, yun. Okay na to. Mas mataas na tayo dyan. So, much safer na yan. Okay? So, yun. Okay na yung equivalent weight natin. Di ba magtatanong kayo, paano yun yung first flight? Yung first flight natin, supposed to be, meron siyang biga. Dito. May biga siya. Or, kung buhos naman to, pwede siya, no? Sa wall mismo siya. Pero, ang concept kasi nito, bakit nag-equivalent thickness tayo? Kasi, yung floor na yan, yung stair na yan, i-apply ko rito. Ayan, nakikita ninyo.
So, ang total weight, equivalent thickness, madidistribute siya equivalent sa left and right lang. So, ang gusto kong i-catch dito yung total weight ng stairs na dapat makarry siya ng column up to the footing. Kaya itong ginagawa. Or, isang way din, pwede ninyo yan i-model as per the actual na figure ng stairs. Pero, it will apply or it will add to the stiffness of the structure. So, medyo, ano siya, not recommendable kasi nga, magiging structural member yung stair mo. Okay? Mas safer to kasi nga, mag-act siya, mag-response yung structure mo kahit walang stairs. Okay pa din. Okay? Okay. So, as you can see, meron tayong stairs. So, mag-define na tayo ng patterns, load patterns natin. Sa load patterns, dito, click lang natin define. And, okay, pwede sunod-sunod rin natin to. So, tapos na tayo sa material, section, then diaphragm. Diaphragm. Yung diaphragm na yan, tayo mag-pwedeng diaphragm. Kasi, dito, gusto ko siya makatch yung lateral forces dun sa center of diaphragm. So, mula rito, dapat commonly naka-day 1 na yan eh. So, kung wala pa, mag-add lang kayo din dito. So, it's either rigid or semi-rigid. Pero para sa atin, sa Pinas, bira kasi yung precast. Commonly, ginagamit namin yung semi-rigid dun sa mga precast, which is structural screed lang. So, sa atin naman, ano siya mismo, structural slab. Okay? So, okay na to kasi kapag i-modify ko, naka-rigid na siya. Then, isang diaphragm lang kasi yung may slab natin, ito lang. I-distribute ko siya within the slab. Okay. Tapos na tayo diaphragm. Wala tayong pier kasi. Yung pier label is spanner labels. If mayroon tayong shear wall or the structural walls, so yun mag-apply para makapag-design tayo ng wall. Group definition, pwede tayo mag-group definition. So, it's either click natin to or pwede dito sa model, then group. Right-click, then add new. So, pwede yan. So, double-click ko lang group 1, yung na-create na yan. Yan ako siya as beam. I-group natin, then add natin. Column naman. Then, slab. Ayun, so depende na sa inyo yung mga kulay. Pero actually, pag ako nagmo-model, hindi ko na to ginugroup. Pero para sa tutorial, ano natin. So, select natin lahat ng beam. So, select, object type, then beam. Then, add natin dito. Add. So, lahat ng beam, nandiyan na yan. Then, select natin ulit yung object type, column, then, add. Replace and add, pwede rin. Or pwede na rin hindi kayo mag-set dito. Direct na lang kayo mag-select. So, para sa floor, slab, add. Ayan. Kasi ang gamit dito, kapag, yan, Control G, select by group. So, for example, beam. Select ko, then Control Shape, J. Yun. Na-isolate niya siya. Medyo mas mabilis siya. Kung naka-group. Okay, then i-show all natin. Control Shape A. Yun, define ulit tayo. Punta tayo dito sa function kasi, nagamit siya kapag mag-dynamic analysis ka when using response spectrum and time history. Okay, so, ano natin yan? Palalampasin. Kasi nga, hindi siya applicable sa atin. Static lang yung gagamitin natin. Then,
mass source. Ito, mass source. So from the mass source, click natin, diba, kapag define mass source, then modify natin. So ang mass source commonly, that is 100% ng DL yan. Then 25% ng live load. Then pwede tayo dito mag self mass or self additional mass. Pero kasi magbe-base tayo dun sa load pattern. So, uncheck ko yan, uncheck din specified load pattern ko. Ang problema, hindi ba tayo nakapag-set ng load pattern? So, i-off ko lang muna to, then, okay, balikan ko yan mamaya. Define muna tayo ng, okay, dito sa PDelta options, ano to, may checking yan. If the structure is mag-less than stability coefficient, mag-less than 0.1, so no need to consider the PDelta. If mag-range naman dun sa 0.1 and the maximum, so mag-consider tayo. If mag-greater than naman dun sa maximum PDelta stability coefficient, we need to modify the geometry of our structure. Okay. Mamaya, balikan natin yan. May checking tayo. So, for the meantime, hindi mo natin yan i-consider. Punta tayo sa load patterns. Let's use self-weight. SW, then dead load siya, 1. So, lahat ng self-weights, the self-multiplier, it should be 1. So, ibig sabihin, yung kung anong naka-model, siya yung self-weight. Or kung mayroon man tayong i-add na member na dapat self-weight siya. Okay, then may modify ko na lang yan. Then ito, gawin ko yan is DL. Superimpose dead load. Change ko yung type, super dead. Then self-multiplier natin 0 kasi nga hindi siya part ng self-weight. Pero mamaya include natin siya doon sa load cases na kapag gamitin siya sa load combination yung D natin, dapat kasama yung self-weight and the dead load. Superimposed dead load. Then, modify. Then, of course, the live load. Okay? Yung live load natin, sa super type natin live, then 0, multiplier, then add tayo. Para naman sa earthquake, so let's say EQX. Then, seismic yung gagamitin natin. Autolateral. For the meantime kasi, wala pa tayong SCS. Pero yung sa updated na yung CP, mayroon daw. Na maging ESC is 7.05 na tayo. Pero habang wala pa, mag-assess muna tayo sa UBC 97. Okay? Then, add. Then, EQY naman. Then, add. Y. It should be Y. Add. Then, wind load. So, mamaya natin i-modify. So, wind load natin, automatic loadings tayo sa wind load and earth. Sa wind load naman, all cases yung i-apply natin. So, then, isang combination lang yung gagawin ko, isang load pattern. Then, add. From the load, we will use ESC 7.16. For the NSCP, naka-10 pa tayo, guys. So, i-modify ko yan. Sorry. 10, then modify load. Yan. So, para sa earthquake, modify natin yan. Then, uncheck ko ito. Kasi nga, consider ko yung plus and minus eccentricity. Uncheck. So, meaning, isang load pattern lang tayo, dalawang direction na yung compute niya during the sa combination niya. Okay? This is the default. 5% na diaphragm eccentricity ratio. Yung CT, guys, commonly kung it's either the method by CT, method A, or
mag-calculate si program, items mismo, or user-defined yung natural period mo. So dito, anong value ng city natin? It is in F. Okay? So check natin. Check natin sa code, guys.